thanks. Budbura na maraming paminta. Sa mga ka-homeless, nandito ako ngayon sa isang Vietnamese restaurant na malapit dito sa home base ko. Dito ako sa Mekong River. Matagal na tong restaurant na to. Masarap kasi kaya maraming tao yung pupunta dito. Kakain tayo ngayon ng pho o ng Vietnamese soup na isa sa mga paboritong kainin ng mga Pilipino dito sa Canada. Nung dumating ako dito noong 2008, ito yung unang international food na nakain ko. Dito ako dinala ng tito ko noon, kaya isa na to sa mga palagi ko kinakain. So, kada Vietnamese restaurant, meron silang house special. So, ito ang palagi kong in-order kada pupunta ako sa isang restaurant, yung house special nila kasi iba-iba. So, ito merong slice roast beef, merong meatball, and sorry, hindi naman ako kaliwete pero hirap pag video pag ano. And so, maraming noodles, so large lagi ang in-order ko kasi pag small, medium, hindi yun sapat sa akin. So, pwede mong timplahan yan. Pero hindi ko na ginagamit yung mga yan. Ito lang lagi. Okay na yung paminta. At hindi ko rin ginagamit to, kaya itatapon lang nila yan. Kasi yung toge, nakapagpatabang sa dito sa soup. Kaya ayoko nyan. Sarap siya, hindi siya maalat. So yung tabang niya, titimplahan mo lang ng konti. Yan yung pho. Napakasarap nito, guys. Usually may maitin na tsaa kasama to, libre lang. Pero hindi ko alam ba't ngayon tubig. Pwede na rin. Sarap ng sabaw nito. Wala siyang katulad na lasa na pagkain natin sa Pilipinas, kaya mahirap describe yung lasa kung anong katulad niya. Sarap. 1865. Okay. Hey, how are you? Welcome to Mekong River. Yeah, okay. Thanks, man. Yeah, see you. One of the best customers. Thank you. Thank you. 9:40 PM na ngayon dito. Nagmamadali akong kumain dahil alas 10 nagsasarado na sila. O sabi naman okay lang naman, kaya hindi na ako nag-video doon kasi nakakaya naman. Magsasara na nga sila eh. Buti pinapasok pa nila ako. At meron tayong errand ngayon kasi yung kasama natin sa work. Bali hindi ako nagtatrabaho ngayon, pero alam niya nandito kasi ako, 'di ba? Kaya sabi niya kung wala daw ginagawa, baka pwede ko siyang bilan sa Tim Hortons. Kaya bibili natin 'yon, pero mamaya na pagbalik ko. Ngayon, bibili muna akong tinapay dahil kapag wala akong tinapay, ang laki ng ginagastos ko dahil kapag merienda, bibili pa ako sa coffee truck. Pero pag may tinapay ako, may libre kaming palaman dun sa work, guys. Mga pinagtabasan ng mga deli. Mahal nun dito kung bibilin mo, pero sa amin laki na natitipid namin kung hindi na ako bibili. Mga tabas-tabas na yun kaya it's either itapon or pinapamigay na yun. Gagawin ko ngayon, by the way, $21.85 binayaran ko kasama yung 15% tip. So ang minimum wage dito sa Ontario ay $15.50. Pero 2 weeks from now, sa October 1st, magiging $16.50 ba? $16.55 per hour. So $21.85, kailangan mo magtrabaho mahigit sa oras para makakain sa restaurant. Pahirapan pag-video natin, guys. Wala kasi ako phone mount. This is scooter. Kanina muntik na ako sumemplang. Pupunta ako sa Shoppers ngayon. 24 hours kasi bukas yun. Meron lang prutas at gulay dito. Meron ng mga karne, cheese. Pero tinapay ang hanap natin dito. 100% whole wheat ang kailangan ko. At ang price niya ay naka-sale siya, $3.29. Okay, ito lang ang bibiling ko. Alis na ako. Continue to scan your PC Optimum card or next item. Humihirap na rin lalo ang buhay dito sa Canada. Kaya lalong dumadami yung mga homeless. Doon lang paglabas ko ng Shoppers, merong matandang babae. Homeless siya. Kaya may mga luggage siyang dala. Nandun yung mga gamit nila. Hirap niyang pag winter. Dumadami homeless dito kasi
taas na nung renta, sobrang mahal ang mga bilihin. Kaya no choice talaga sila. Hirap ng buhay kahit saan. So punta na tayo ngayon sa Tim Hortons. Bibilin natin ng ice cup si manager. Yung Tim Hortons sa pupuntahan natin, nasa gasolinahan siya. Very convenient talaga dito sa lugar kung nasaan ako nakatira. Hi! Ice cap please. 1 large ice cap, 1 large black coffee para sa akin. 684 ang mahal. Thank you. Okay, nagawa ko na yung pinapagawa sa akin. Nabili ko na yung kailangan ko bilhin ng problema. Paano ko ibibiyahe ito? Sana wag tumapon. Ready na ako guys. Sana wag matapon. Tinulak ko na lang yung scooter kasi hindi talaga kakayanin malalaglag yung pit-pit ko. Tinulak ko na lang siguro mga 10 minutes. May din ako naglakad. Hindi na ako. Makakita na hagdan. Here's your ice cap. Oh, sorry for that. Itong tambayan ko sa taas ng mga paleta. (10:30) na ng gabi. Dapat makatulog ako at least mga 11:30 kasi alas 4 ng madaling araw umpisa ng trabaho ko. Pero baka 4:30 na ako mag-start, malilate na naman ako. Hirap kasi gumising ng maaga. Usually pag Monday matatapos siguro ako mga alas 9 na ng gabi kasi maraming nangyayari sa gabi. Basta ang trabaho ko dito, mag-umpisa ako ng baling trabaho ko pala ay kargador. Kapag nag-umpisa ako ng mga 4:30 matapos ako, kailangan meron akong ilo-load sa gabi na kapag na-load ko na, yun na yung katapusan ng araw ko. Pero usually kasi marami pa nangyayari afternoon eh. Yung mga driver namin dumadating, humingi ng tulong. Since andun na ako, syempre gagawin ko na yun, di ba? Mahaba yung araw ko, pero kaya kailangan ko na makatulog. Pero dahil nagkakape ako, hindi ko alam kung makatulog agad ako. Bali, isa ko palang kasama sa work, meron siyang nag-upload siya ng reels sa Facebook ba yun? Kumita daw siya ng $400 in 3 months. Ang binivideo niya yung mga kasama namin, mga ibang lahi. So naisip ko, isasama ko sila next time. Mag-isip ko kung ano yung gagawin namin. Kung meron kayong suggestion, isabihin nyo lang. Iba't ibang lahi yung mga kasama natin dito. Pero karamihan mga Meksikana yan. Cool sila, nakatuwa sila, para ng mga Pilipino makukulit din. So paano guys, natapusin ko itong araw natin na to. Hindi ko naman plano mag-video ngayon pero naisipan ko lang. So salamat ulit sa pagsama. Kung meron kayong mga gustong gawing video natin, i-comment nyo lang kasi nababasa ko yan. Although kahit na hindi ako nagre-reply, nababasa ko yan. So see you guys.